ko pong sabihin sa mga kaibigan natin doon po sa YouTube ay hindi po muna tayo makapag-live doon kasi kailangan po natin magbayad sa StreamYard. Kaya dito muna po tayo sa Facebook mga kaibigan. So habang hinihintay po natin itong mga kaibigan natin na gustong pumasok dito po sa ating live dito sa Facebook, mga kababayan, ay alam nyo mga kapatid, gustong pumasok na naman itong si Argel, na kung saan si Argel po mga kapatid ay alipores ni Kibuloy, no? Itong si Kibuloy mga kababayan na pinaniniwalaan ni Argel ay ewan ko kung bakit ganyan na lamang po yung pagkabulag ni Argel kay Kibuloy. Dito makikita natin mga kababayan na ang isang tao na hindi po nagbabasa ng Biblia ay madali pong matangay, no? Madali pong matangay sa katotohanan kasi kapag hindi ka kasi talaga nagbabasa ng Biblia, hindi mo malaman kung ano po yung katotohanan diyan, no? Mga kaibigan. So andyan po si kapatid na Milo o si kapatid na Paul. Ayan, kapatid na Paul, good morning dyan sa LA. Good evening. Gabi dito, 10 o'clock. 10 o'clock pa lang. Hi po, sabi ni Wendell. Ayan. Nakalimutan ko tuloy yung sinabi ni kapatid na Wendell, naalala ko sa kanyang pag-antabay. Yung alam mo kapatid na Paul, mayroon kasing tinanong ni kapatid na Wendell. Ayan po, naka-tune in po siya. Yung tungkol po kay Calvinism, yung yung paniniwala ng mga Calvinism, at isa dyan yung paniniwala ng mga Baptist na kung saan ay once saved, always saved. Ikaw kapatid na Paul, anong masasabi mo doon sa tungkol po sa topic na yan, yung Calvinism na yan? Wala kasi akong masyadong sa Calvinism, hindi ko pa tinignan yan kapatid na Wendell, pasensya kasi si kapatid na Argel ang inaano natin kasi kung mag-comment doon po sa YouTube, nakakainis kapatid na Milo. Alam mo kapatid na Esel, napansin ko si Argel pagka may natutunan siya sa atin, pinapalipas lang niyang ilang araw o linggo, tapos sasabihin na niya yung natutunan niya sa atin, ituturo na niya at papalabasin niyang paniniwala na niya noon. Tapos papalabasin tayo ang mali. Oo, gaya yung nainis nga ako, nainis na natawa doon sa sinabi niya na abuti na lang daw, sinabi niya yung tungkol po sa baptism of fire. Kung hindi daw, wala pa daw sana tayong natutunan tungkol sa baptism of fire. Kontra nga ang sinasabi sa baptism of fire. Oo, sa kanila pala ang baptism of fire, kahit sino pwedeng mag-perform ng baptism of fire. Tapos pinapalabas niya na tayo yung hindi nakakaunawa doon sa baptism of fire, Kasi ako, hindi ko naman narinig ang turo ni Eli Soriano tungkol sa baptism of fire. Nabanggit lang niya pero hindi ko matandaan ang turo niya. Pero binabasa ko yan. Talagang ni-research ko yan pati sa internet. Meron akong sarili kong conclusion. At yun nga, ang conclusion ko nga, na si Kristo lang magbibigay niyan. At hindi yan ibibigay every day around the world. Ang paniniwala ko diyan, bago tayo umakyat sa langit para mawala ang kasalanan natin, ipe-perform yung baptism of fire. Pero interpretation ko lang 'yon. Siguro kailangan pa rin mag-aral, pero yung sinasabi ni Argel sa baptism of fire ay napakamalaking kamalian nun. Kaya nga tinatanong ko siya ng paulit-ulit, sino magbibigay ng baptism of fire? Paulit-ulit sinasabi niya yung mga kasama daw niya.
Yung Tapos nung sinabi ko yung yung paniniwala ko, bigla niyang, hindi, oo, tama, naintindihan ko kasi mali pagkakaintindi ko. Bigla siyang turn around sa paniniwala niya. Kaya yan, talagang gusto ko siyang makausap para i-interrogate siya, i-cross-examine na masyado dyan. Marami saka pa. yung tungkol po sa baptism of fire, si Kristo lang talaga yung magbibigay nun, kung bakit sinabi si Kristo, kasi nandun naman sa Mateo chapter 3 verse 11. Ang akala siguro ni Argel ay hindi natin alam yon. Ewan ko kung naka-tune in na si Argel, pero lahat na itinuturo ni Kibuloy, palpak Wala talagang katotohanan kasi yung sabi ni Argel, nagtagumpay na daw si Kibuloy. Ibig sabihin, kung nagtagumpay, hindi na siya dadanas ng apoy na sinasabi nila. Hindi na siya dadanas ng mga kapighatian ngayon. Ewan ko kung paano nabulag si Argel kay Kibuloy Yan yung sa sa kanyang Revelation sinasabi. 21:7? Oo. Ewan ko kung bakit hindi niya maintindihan yun. Nung sinabi ko sa kanya yan, sabi ko, tignan natin sa ibang talata. Bigla siyang, hindi, wag kang pupunta sa ibang talata kasi nakasulat dyan, no, hilang. Isa lang. O di, sige, sundan ko siya. So kung isa lang din magmamana. Andyan na si Argel. Andyan na. Si Argel Pagara. Pero kasi hindi maganda yung connection niya, no? Yung misis ko kasi susunduin ko Sige. Sige, papasok ka na lang mamaya, kapatid na Milo, kung sakali andyan ka na, no? Kasi magdi-dinner pa kami. Pero yung sinasabi niya sa Revelation 21:7, napakalaking kamalian nun. Kung magbabase lang siya dun sa isang verse na yon, isang tao lang maliligtas. Isang tao lang magmamana. Tapos sasabihin niya sa ibang talata raw, ang paliwanag niya, may isang taong magtatagumpay at maraming susunod. Saan niya kinuha yung paniniwalang yun? Saka hindi alam ni Argel ang sinasabi. Hindi niya alam yung sinasabi niya tungkol sa mga talata. Wala siyang alam sa Biblia, tapos matapang siyang nagsasabi na marunong. Saka, ewan ko. Alam mo, kapatid Nelson, meron akong gumawa ako ng short clip sa sa channel ko. Yung isa, yung pag-uusap namin ni Argel, siguro 1 minute lang yon. Yung isa naman 3 minutes. Yung nakikipag-usap si Argel kay Dalton ata yun. Yung topic yung pagiging anak ng Diyos. Tinanong ko siya, sabi ko, Argel, ang sanggol ba pagka pinanganak, anak ba ng Diyos? Sabi niya, hindi. Sabi ko sa kanya, alalahanin mo, Diyos ang gumawa dyan. Anak ba ng Diyos ang sanggol? Hindi raw. O kung hindi anak ng Diyos yun, anak ng demonyo. Ang sagot ni Argel, pwede rin. Pero mo yun, kapapanganak, anak ng demonyo? Yun ang paniniwala niya. Anong klaseng paniniwala yan? Walang kamuwang-muwang, naging anak ng demonyo. Tapos, meron yung clip ni Dalton, nagkatalo silang dalawa. Medyo mahaba yun, pero 3 minutes lang kaya kong gawin sa short video. Pero nung huling live, sinasabi niya na lahat daw tayo anak ng Diyos. Ako na, kumbaga tayo tapos yun na paniniwala niya nung huling live na lahat tayo anak ng Diyos, naligaw lang daw. Ako nga nagsabi sa kanya na naligaw lang. In-example ko yung prodigal son. Pero yun, inangkin na naman niya. Inangkin niya na yun daw paniniwala niya. Kaya ako ginawa yung short video. Brad Milo, wala kang sinabing naligaw. Wala kang sinabing naligaw. Sige. Gusto mo i-play natin? Sige, i-replay mo. Sayang video, sige. Di ba sinabi mo, tinanong kita, ang bagong panganak ng sanggol, anak ba ng Diyos? Anong sagot mo?
Sige, anong Hindi sagot nga mo? anak ng Diyos, oo. O, di anak ng demonyo. Kasi lahat ng mga panak ng physical, may bini ng ano na yan. Hindi, Bini ng, anak ng demonyo, ha? O, sige, yan. bini ng ahas na yan. Galing yan sa ating unang magulang. O, saan mo nabasa yung anak ng demonyo? Ha? Sige, saan mo nabasa? Anong saan nabasa? Sabi mo, anak ng demonyo. Alam mo, si ano ka Argel muna siguro? talaga ay ano, si Argel ay Ano kayo ng study yung sa ano sa yung pasimula kung saan nagsimula yung ano yung dahilan. alam mo kapatid na Milo, si Argel ay ano, dahil nagkathang isip si Kibuloy, yun din ang naitatak sa kanyang isipan. Hindi niya nauunawaan kung bakit si Kristo namatay sa krus. Nawala na yung sinasabi niya. Sandali lang. Bago mo ano yun yan, tanungin ko muna yung pinagmamalaki ni Argel yung Galatians 2:20 eh. Sige, explain mo. Hindi ako mag-explain, tatanungin kita. Tatanungin kita kung naintindihan mo. Sabi mo simple lang, basic lang. Sige, explain mo. Hindi ko explain, pero explain mo. Sabi mo simple lang. Tatanungin kita. Yun na naman, tatanungin na naman. Bakit takot ka ba? Hindi ako takot. Explain mo kasi. Bakit ayaw may explain? Takot ka? Hindi, tatanungin kita. Bakit ayaw may explain? Takot ka? Tatanungin kita. Alam mo, Argel, ikaw ang walang alam sa Biblia. Sige, explain mo nga para matapos na. Kaya naman eh. ko kung anong alam mo. Alam mo, million times ko na yan sinasabi. Argel, di ba sabi mo noon, ikaw magtuturo sa amin ng kaligtasan? Naituro mo ba? Naituro ko na nga yan eh. Ayaw nyo intindi eh. Wala ka noon, hindi ka sumulpot sa live noon, naka-schedule yun. Ikaw mag-ano? Yung turo ni Argel tungkol sa kaligtasan kay Kibuloy. Hindi natuloy yun dahil wala siya eh. Kaya nga galit na galit tayo dahil nag-antay tayo ng ilang araw para i-set up yun, tapos siya hindi sumulpot. Sige, baka alam ni ni Brad Isel yan. Ikaw, Brad Isel, ano ka pa naman? Nangangarap ka pa naman? Hindi. Maawa ka sa kaluluwa ng mga tao? Argel, tatanungin kita. Sige, Buloy, pagsabihan mo ng ganyan, kapatid. May video ako tungkol dyan sa Galatia chapter 2 verse 20. Panuorin mo na lang. Sige, explain mo. Meron eh. In-explain namin yan eh. Tsaka napaka-basic niyan eh. Alam mo, Argel, ikaw ang sumasagot ng walang patunay sa Biblia. Tama. Kaya tatanungin kita kung anong alam mo. Sige, anong tanong mo? Naman to eh. Kung alam mo to, hindi magaling ka. Sige, anong tanong mo nga? Pwede pakalagay yung Galatia 2:20 muna. Diyan, nakalagay. Pakibasa. Okay, ang nakalagay dito, sabi, ako'y napako sa krus, sabi ni Pablo, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na. Tama na muna yan. Unang tanong, Argel, ikaw ba napako sa krus, literal o physical? Literal o spiritual? Napaka-ano naman ang tanong na yan? Simple, spiritual. Simple lang yan. Bilisan mo dahil sinabi ko nga sa'yo, anytime pwede ako maputol. Bilisan mo na lang. Alam kong basic yan, pero meron akong pupuntahan para sa tanong na yan. Sige. Ano yan? Physical, spiritual? Spiritual. Namatay ka ba, spiritual? Oo. Namatay ka? Oo. Paano ka namatay? Namatay yung yung old na spirit ko. Tapos nabuhay ako muli. Bago na. Bago na? Oo. Ano ngayon yung bagong pagkatao mo? Bagong espiritu na. Sumusunod na sa kalooban ng Diyos? Oo, hindi na sa sariling kalooban, kundi sa Diyos na. Sige, okay. Babalik ako sa luma kong tanong. Ano yung mga kalooban ng Diyos na sinusunod mo? Una-una, pagsisisi. Yung iwanan mo yung kalooban gusto mo. Yan, tapos magawa ka ng yung ano yung mga good works? Gawa. Ano yung mga good works? Yan na naman. Huwag kang tumawa dahil hindi mo alam yan eh. Huwag kang tumawa. Sumagot ka na lang.
Kasi Alam ko yan, pero nagmamadali na nga ako wag ko eh. naman, wag ko na sabihin sa iyo yan. Kasi Hindi, yung tanong na hindi. yan, Ano ba? alam mo, Sumusunod ka yan, bago ka sumunod alam sa mo, kalooban ng Diyos, dapat alam mo yung kalooban ng Diyos. Hindi alam mo mo, alam Brad, yung kalooban ng Diyos eh. pinagmalaki mo yung good works eh. Eh, Parang di, parang, ano, parang pointless yan eh. hindi mo Kasi, nga alam yung good works, paano mo susundin? ikaw, naging anak ka na ba? Paano ka Ano, maging good works kung hindi ka naging anak? Argel, Basahin mo yung, hindi, Matthew sabi mo yung good 7:22. works. Good works yun. Pero bakit hindi tinanggap ni Kristo? Bakit Yung niya alin? tinanggap? Yung alin? Yung Sige, 22, basahin verse mo ulit. 22. Basahin mo yun. Yung nagpares ng demonyo, gumagawa ng kanilang, good works, wonderful works. Sino yung Mga tinanggap works ni yun. Jesus? O, Sino bakit yung hindi tinanggap? Sino Ha? yung hindi? Sino yung hindi tinanggap? Hindi nga tinanggap. Bakit? Alam mo? Lahat? Lahat yun? Lahat hindi tinanggap? Oo. Sige. Basahin mo dyan. Ipakita mo dyan, Brad Isel, yung Matthew Sige, basahin mo. 7:22-23. Sige. Sige, Basahin natin ipakita mo dyan. tingnan natin kung lahat hindi tinanggap ha. Ikaw magbasa, Matthew Ariel, ha? Ikaw magbasa. 7:22-23. Basahin mo, Argel. Sige. Ito, maraming mga sasabi sa akin sa araw na yon. Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. Magandang works yan ha. Pero ito, 23. At kung magkagayoy, sabi ni Kristo ito, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gagawa ng katampalasanan. Sige, explain mo yan. Sino yung hindi niya tinanggap? Yung mga good works. Hindi. Ang linaw yung nakasulat, di mo naintindihan. Sige, basahin mo ulit. Basahin mo yung last verse, yung 23. Yung 22. Binasa ko na nga. Di mo nag-get. Ulit, kung sino hindi niya tinanggap. Ha? Basahin mo ulit yung verse 23 kung sino hindi niya tinanggap. Kung sino? Oo. Ano ibig sabihin? Alam mo, Argel, yung mga tanong mong anong ibig mong sabihin? Paki-explain nga. Nakakabwisit yan dahil alam mong yan ang sign na hindi mo naintindihan ng binabasa mo eh. Yan ang pattern mo. Anong gusto mo? Pattern mo. Basahin mo yung verse 23, sabihin mo sa akin kung sino hindi tinanggap ni Jesus. Di nga tinanggap eh. Hindi, basahin mo nga kung sino. Kung sino hindi tinanggap? Oo. Yung ginagawa nila. Hindi. Bakit hindi tatanggapin ng Diyos ang magandang gawain na binigyan na example ng Diyos? Yan ang hindi naintindihan nyo. Basahin mo yung verse 23 kung sino hindi niya tinanggap. Basahin mo. Alam mo, tumatagal tayo eh. Sige, ulitin ko ulit ha. Tintito. Sige. Maraming ang mga sasabi. Palakpakan si Argel. 23 lang. Parang si Kibuloy. Marami ang mga sasabi sa akin sa araw na yaon. 23. Okay, 23. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sino nireject ni Jesus? Yung mga gumagawa ng mga mabuti o yung mga gumagawa ng katampalasanan? Yung gumagawa ng katampalasanan? Yun naman pala eh. Yun ang hindi tinanggap ni Jesus, hindi yung mga mabubuting tao. Hindi niya na-gets. Hindi. Si Argel pa ang naka-gets. Alam mo, Argel, ganito lang yan eh. Ganito lang yan, napakasimple lang yan. Alam mo, Argel, yan tama mo pang demonyo. Please lang, iwasan mo yung tama mong demonyo ganyan. Nakakapwisit. Alam mo, yung magandang usapan, yung mga tawong ganyan, imbis na makumbinsi mo,
mabibisit lang sa'yo. Kasi demonyo nga eh. Alam mo, ang gawain ng demonyo, nang bibisit eh. Napakaseryosong usapan ito eh. Ayan, Ganito lang tignan yan, mo kung may Argel. alam si Argel. Walang alam yan eh. Walang utak Ganito lang yan, yan. Argel. Ha? Halimbawa, i-example ko si Kibuloy. Ha? Dahil broadcast naman to eh. Sabi mo, si Kibuloy tumutulong. Sabihin natin totoo yun, tumutulong si Kibuloy. Sabihin natin, nagbibigay siya ng pera sa mga mahihirap. Sabihin natin totoo yun. Pero marami rin siyang kasamaan. Anong kasamaan niya? Wag nang ano yun dahil hindi ka naman maniniwala dun eh. Kung may ginagawa siyang kasamaan, hindi rin siya tatanggapin. Ganyan yan. Merong mga taong gumagawa ng mabuti, pero at the same time gumagawa rin ng masama. Yun ang hindi tatanggapin ni Jesus. So, ibig mong sabihin, itong gumagawa ng mabuti, mga good works, bakit di tatanggapin ng Diyos yun? Tanungin mo sa sarili mo, ang taong gumagawa ng mabuti, bakit hindi tatanggapin ng Diyos? Yan. Hindi mo naintindihan yan. Ay, nako. Napakalinaw ng sinabi, ang hindi niya tinanggap yung gumagawa ng katampalisanan. Ano yung sinabi ni Jesus diyan na gumawa sila ng katampalasanan? Ano yan? Yung mga hindi magaganda. Ano yan? Ano hindi maganda? Hindi magandang gawain. Yan ang hindi natanggapin ni Jesus. Ano yan? I-example mo kahit isa. Baka kahit isa. Anong yung ginagamit nila, yung pangalan ni Jesus, tulad ni Kibuloy, ginagamit ang pangalan ni Jesus. Kailangan na mag-out. Pasensya na. Alis na ako. Yan. Yan ang maliwanag dyan, kapatid na Argel. Na kung ano yung ginagawa nila, maliwanag naman sa 23, napakalinaw nga eh, na ang hindi tinanggap ni Jesus sa paghuhukom yung gumagawa ng mga katampalasanan, hindi yung gumagawa ng mabuti. Kasi itong 22, ang ginagamit po nila o ginagawa nila, nagpapalayas daw sila ng demonyo pero mali naman. Hindi naman totoo. Sabi-sabi lang nila na nagpapalayas sila ng demonyo pero walang katotohanan. Mga kwento, mga kwentong barbero. Walang patunay sa Biblia. Dapat sa Biblia ang patunay. Yan ang dapat na maintindihan dyan. Hindi yung ginawa ka nga ng Diyos para gumawa ng mabuti tapos hindi tatanggapin. Ay nako. Alam mo, explain ko yun na bagay di tinanggap. Sige, kasi ito. Explain mo. Kasi yan sa 22, gumagawa na yan ng mabuti Mabuti ba yung ginawa sa 22? Maganda yan. Hindi mabuti yan, Argel. Mas magaling ka sa Diyos. Sa Diyos nga, hindi tinanggap na mabuti yan eh. Tinanggap ba ni Kristo na mabuti yung mga ginagawa nila? Sino nagsabi sa'yo? Kaya nga ni-reject ni Kristo kasi hindi mabuti yung ginagawa nila eh. Tapos sabihin mo mabuti. Talagang ano. So, di ka naniniwala na si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo rin? Si Kristo nagpapalayas ng demonyo? Oo. Pero ito, hindi sila nakapagpalayas. Kunwari lang nagpapalayas sila. So, hindi ka naniniwala na yung mga example natin, yung mga Katoliko, the best yan sila sa magpapalayas ng mga demonyo. Totoo ba na nagpalayas sila? Sige nga, magpakita ka nga, Argel, ng mga Katoliko na nagpalayas ng demonyo, kundi kwento-kwento lang. Kahit saan naman lang, di ba sa TV? Hindi, kwento-kwento lang yan, Argel. Hindi totoo yan. Kwento-kwento? Sige. Sige, ito ang point ko dito. Sa 22, Kaya sa 23. Alam mo yung mga ganyan, yung gumagawa ng ganyan, yung mga ganyang tao na hindi tinanggap ni Kristo, yung sinasabi na ipina-stop ang lindol pero hindi naman totoo. Yan ang tandaan mo. Okay, sige. Ito. So, ibig mong sabihin, hindi to totoo yung sinabi na nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan? Hindi totoo yan kasi hindi tinanggap ni Kristo. Bakit hindi tanggapin ni Kristo kung totoo yan? Sige nga. Kung sa English pa yan, tawag niyan, wonderful works. Kahit Hebrew, kahit Chinese, anong basahin mo, ganyan ang nakalagay. Pero ang ibig sabihin niyan, hindi tinanggap ni Kristo dahil hindi totoo na sila ay nagpalayas ng demonyo.
Hindi mo na-gets yan kasi kulang kayo ng spiritual na pag-unawa eh. Oo, ikaw ang spiritual. O, ikaw ang spiritual. Ano explanation mo Sige, dyan? i-explain ko yan. O, Bakit sige. hindi tinanggap ni Kristo? O, Kasi gumagawa nga sila, totoo yan, para sa Diyos, pero hindi nga nagsisi. Hindi ay, nga naku. hindi gumaganap. Alam mo, so ibig Hindi mong sabihin, makasalanan yung mga tao na yan? Nagpapalabas sila ng demonyo pero makasalanan? Oo, gumagawa ng wonderful works pero hindi Okay, tinanggap sandali. kasi Pakinggan mo muna. Yung mga tao na yan, gumagawa ng mabuti oo, para sa Diyos. para sa Diyos, oo. O, ginagawa nila yan, mabuti para sa Diyos. Oo, oo, O, nagpalayas sila ng demonyo dahil sa Diyos. oo, yes, tama. Pero makasalanan sila. Oo. Paano kung mabasa ko na yung mga makasalanan ay hindi dinidinig ng Diyos? Ha? Paano kung Anong mabasa sabihin? ko na yung mga makasalanang tao, kapag sila'y dumalangin sa Diyos, ay hindi dinidinig? Iba naman yun. Dito tayo Ay, sa ano, diba? sa Sabi mo, verse. mabuti. Sabi mo, mga makasalanan yan. Pero nung sila'y nagpalayas ng demonyo, ginamit sila ng Diyos. Anong ginamit ng Diyos? Anong ginamit ng Diyos? May sinabi ba akong ginamit ng Diyos? Eh sabi mo, ginagawa nila yan para sa Diyos. Oo, kaya nga. O, Ayon sa kanilang sarili. Sila ng demonyo dahil sa Diyos? Oo, kaya nga para sa Diyos. Ganon. Parang ganon yung ano nila. Pero dahil sa Diyos ang kanilang dahilan? Dahil sa Diyos sila nakapagpalayas o dahil sa demonyo? Para nga daw sa kanilang reliyon. Sandali. Itong mga taong ito, nagpalayas ng demonyo sa pamamagitan ng Diyos. Tulong ba ng Diyos na sila ay nakapagpalayas ng demonyo o si Satanas? Ha? Anong ginamit nilang pagpalayas ng demonyo? Tulong ba ng Diyos o tulong ni Satanas? Kaya nagpalayas sila ng demonyo. Anong tulong ng Diyos? Anong tulong ni Satanas? Yung mga tao na yan, na gumagawa ng mga pagpapalayas ng kababalaghan ng demonyo, kamo, sinong tumulong sa kanila? Ang Diyos ba o si Satanas? Siyempre, sila lang. O baka siguro. O di hindi mabuti. Ha? O di hindi mabuti. Bakit naman hindi mabuting gawa nila? Hindi ka tinanggap ni Kristo eh. Kaya nga, alam mo bakit? Kasi hindi ko nakikinig kasi sa sinasabi ko eh. Bakit hindi tinanggap eh? Ayaw niyong makinig eh. O sige, i-explain mo. Katarantaw. Kaya nga hindi nga sila hindi nga sila sumusunod eh. Hindi nga sila nagsisi. O di gawa ng Diyos yung ginagawa nila, gawa ng demonyo. Kaya hindi tinanggap. Yang mga tao na yan, kapatid Nargel, hindi sila Kristiyano yan. Hindi sumusunod sa Diyos yan. Kaya hindi tinanggap. Kaya nga, yan nga yung point mo. Yan nga yung point ko. Gumagawa nga sila ng mabuti. Hindi mabuti yan, Argel. Panlilin lang yan. Kaya nga hindi tinanggap ng Diyos eh. Kung mabuti yan, galing sa Diyos yan sana. So yung sinabi dyan sa 22, wonderful works, hindi yan tinanggap? Wonderful works na nakalagay sa English? Mabuti. Sabi lang nila yan. Yan ay isinagot lang nila sa Diyos nung nasa harap na sila sa hukuman para makalusot. Pero wala talaga silang ginagawang mabuti ang mga yan. Kaya hindi tinanggap. Ano? So, ibig sabihin, yung sinabi dyan sa wonderful works ay yung, like example ko yung nagpapaano ng mga bata, nagpapakain. Masama ba yan? Wonderful works nga eh. Masama ba yan tumutulong sa kapwa, nagpapakain ng mga dukha? Yan ba ginawa nila? Yan ba ginawa nila? Wonderful works nga eh. Oo, wonderful works nga. Asan dyan? I-English mo nga. Sige daw, i-English mo para makita natin. Ikaw na mag-English. Oo, ayaw. Yung ka na naman, ayaw mong gusto ipakita eh.
Tignan mo Argel, ipagpakita ko sa iyo kung Oh, mabuti ang English. ginawa nila galing sa Diyos. Pero Oo. dahil hindi mabuti yung ginawa nila kaya hindi tinanggap ng Diyos. Ibig sabihin yung ginagawa nila hindi galing sa Diyos. Dahil kung mabuti ang ginagawa nila, yung ginagawa nila galing sa Diyos sana. Kaya nga tinanggap kasi hindi nga nagsisi eh. Alam mo, ano lang yan eh, simple lang yan eh, yung gumagawa ka ng wonderful works sa para sa Panginoon, simple lang simple lang yan lahat. Magtulong ka ng dukha, simple, lalo na pag mayaman ka, simple lang yan. Argel, kulang ka Pero talaga sa unawa dahil yung utak mo naka-fix kay Kibuloy. yan ka na naman. Alisan mo na si Kibuloy. Kasi kung si Kibuloy ay talagang walang kasalanan, hindi sana nakulong yan, hindi sana kuan yan, kung talagang walang kasalanan si Kibuloy. Ay, alam mo ba, akala ko nagbabasa ka ng Biblia. Ibasa mo yung story ni Joseph. Bakit siya nakulong? Nakulong ba siya dahil sa kasalanan niya? Ha? Si Kibuloy hindi ba nakulong sa kasalanan niya? Saan yung patunay mo na may kasalanan siyang totoo? Pakinggan mo sa TV. Oo, diyan ka na nakikinig eh. Makinig ka. Ibig mo sabihin, mas magaling ka kaysa sa mga... Makinig ka sa story ng mga propeta ha. Ay nako, Argel, napakaraming mga pastoral na nagsusumbong sa kanya. Makinig ka. Diyan ka na niniwala. Maniwala ka sa 1 million members kaysa ilan lang yan sila. Ikaw talaga. Kasi yung utak mo kasi wala na. Kasi galit ka kay pastor kaya bias ka, one-sided ka pa. Si Kibuloy nagtagumpay na. Bias ka, tsaka one-sided ka pa. Hindi ka naniwala sa kabila eh. Mas masahol ka pa sa judge. Ay nako. Hindi pa nga convicted. Kay ikaw convicted na sa'yo. Mas parunong ka pa sa judge. Huwag ka maghihintay ka. Argel, mamamatay din yan. Mamamatay din yan at hindi mag-glorified body. Yan ang sige. Salamat sa opinion mo. Yan. We'll see. Wala nga kayong alam sa kahit nga sino tumawag ka ng magaling sa iyo, ipaharap mo dito. Naku. Wala kang alam sa Biblia eh. Sige. Meron ka bang alam sa Biblia? Sige, i-explain mo itong Galatia 2:20 rin. Ay nako, Argel, andyan napakarami akong video na ganyan diyan. Panuorin mo na lang. Ikaw wala kang explanation diyan. Hindi mo alam ang meaning yan eh. Pinagmamalaki mo na yan. Wala kang ang alam, wala ka pa. Ay nako. Tarantado ang ganyang klaseng tao. Huwag ka na magalit dyan, Glad. Huwag ka na magalit dyan. Si Kibuloy ba? Nagsalita ba ng Diyos kay Kibuloy? Ha? O saan ang patunay mo na nagsalita ang Diyos kay Kibuloy? Sige nga. Alam mo yung tanong na yan, Brad, alam mo, mag-pray ka siguro. Mag-research. Ikaw ang mag-research sa Biblia. Manalangin ka siguro. Manalangin ka. Sino dapat natin pakinggan? Hindi si Kibuloy. Tandaan mo yan. Manalangin ka siguro. Dapat si Kibuloy ang pakinggan. Nako, iharap mo kung sino yung taong magaling sa inyo dyan. Iharap mo dito. Hindi ako takot magharap. Alam mo siguro. Manalangin ka siguro, Brad Isaac, kasi yung tanong mo niyan parang physical eh. Hindi ko alam, parang nangaral ka ng mga nahawa ko sa mga... Magbigay ka ng talata, Argel, magbigay ka ng talata na dapat makinig tayo kay Kibuloy. Sige, ipaliwanag mo yan. Sige, ipaliwanag mo. Una sa lahat, hindi ko sinama dito si Pastor. Ang ating topic dito ay yung topic lang. Si Kibuloy ang pinagmamalaki mo. Si Kibuloy ang sinasabi mong Diyos mo. Siya yung pinupuri mo. Ang topic natin dito ay yung Galatia 2:20. Bakit tayo napunta dyan? Sige, ipaliwanag mo yung Galatia mo. Ikaw, paano mo? Ipaliwanag mo. Ilang beses ko na in-explain sa inyo. Matigas pa rin ulo nyo eh. Ikaw ang matigas ng ulo. Nasa channel ko yan. Napakarami ko ng beses in-explain yan. Galatia na yan. Saka, hindi naman, dapat, wala naman talinghaga dyan sa Galatia na yan. Kasi,
Hindi yan ano sa inyo, mabigat. Yan, mabigat yan na talata. Sa inyo, baliwala lang yan. O sige nga, i-explain mo nga yung mabigat na sinasabi mo dyan sa talata na yan. I-explain mo nga. Kung ano yung mabigat dyan. Sige, i-explain mo. Kung talagang matalino kang tao. Ay, nako. Napako ka na ba? But i-explain mo, huwag kang magtanong, i-explain mo. Ilang beses ko na nga in-explain. Yung tanong mo, Argel, kung ibaliktad ko sa iyo yan. Kung ibaliktad ko sa iyo yan. Di ba ilang beses ko na in-explain sa inyo? Ayun yung kasi makinig eh. Kaya pa ulit-ulit kayo magtanong. Ay, nako. Ano ba yung Oo. tanong mo? Napako ka na ba? Sabi mo sa akin? O kung sinabi Oo. ko, oo. O sige, ano, bakit Kung oo? sinabi Sige ko, daw. oo. O kaya nga. Kung ikaw din, o tanungin din kita. O napako ka na ba? Oo. O paano? Ibabalik ko lang yung tanong sa iyo. Personal na tanong yan, Argel. Tandaan mo yan. At yun yung personal na tanong. Kasi napako na ako eh. Kasi paano ka napako? Hmm? Paano ka napako? Pinagmamalaki mo yan. Galasya na yan. Sige nga, i-explain mo. Paano napako si Kibuloy? Paano ka napako? Alam mo ibig sabihin na napako? Sige, ipaliwanag mo. Huwag mo nang tanungin. Paliwanag. Pinapaliwanag ko nga sa iyo yan eh. O sige, pag-explain ko. O sige, i-explain mo na. Huwag ka nang magtanong. I-explain mo na. Kanina ka pang hinihintay eh. Magsagot ka rin sa meaning mo diyan sa Galatia 2:20. I-explain mo. Huwag ka magtanong. I-explain mo. Okay, kaya nga i-explain yan. Sabi, yung tanong mo kung napako na ako. Pero wag mo nang tanungin kung paano. Kasi hindi mo rin niya masagot. Oh, bakit naman hindi mo i-explain? Gusto ko rin maano yung explanation mo, bakit napako ka? Panuorin mo nga, Argel, may explanation na ako dyan sa channel ko. Panuorin mo na lang. Ikaw, wala ka pang explanation dyan. Nakita, narinig ko yun, pero puro naman Ilocano yun, di ko maintindihan. Hanapin mo, nasa YouTube ko yan, may Tagalog yan. Hindi, walang Tagalog nun. Kung may pakita ko sa'yo. Nakita ko nga yung pangmagat mo yung Galatia 2:20, pero puro naman Ilocano yun, di ko maintindihan. O, i-explain mo, yung sa'yo, i-explain mo. Sige Galatia 2:20, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Napako ako kasi pag once na napako ka na, hindi mo na ang sariling gusto mong gagawin kasi napako ka na eh. Yung old na spirit mo, yung which is yung kalooban mong sinusunod, napako na yun sa krus. At hindi mo na magagawang gusto mo ayon sa iyong kalooban. Kundi nabuhay ka na kasama na si Kristo. Yun yung bagong spirito mo. Yung spirito ng pagsusunod para lang sa kalooban ng Diyos. Yun yung ibig sabihin. Kasi ang cross niyan, ang ibig sabihin ng cross, pagsisisi yan. Yun yung totoong pagsisisi. Yung sinabing, not my will but your will be done. Ayan, ayan ang kwan mo dyan. Ituloy mo nga basahin. Anong tuloy yung basahin? Ituloy mo. Ang binasa mo lang hanggang lang sa napako eh. Sige, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na si Pablo nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin yan, ang kanyang bagong espiritu na ang sumusunod kay Kristo. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ibig sabihin dyan, ang kinabubuhay ko ngayon sa kanyang laman, yung laman niya ngayon ay para na sa pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin.
O, ginagawa mo na ba yan? Oo. Sumusunod ka ba sa mga aral ni Kristo? Oo. Kaya nga ako napako na sa krus eh. O, anong aral ni Kristo sinusunod mo? Pasanin mo yung cross niya araw-araw. O ano yung krus niya? Yung pagsisisi. Nagsisi ba si Kristo? Sa atin ngayon, hindi man sa kanya yun. Sa atin. Eh, ang tinatanong ko, Argel, kung ano yung sinunod mong aral ni Kristo? Yun nga. O ano? Yung pagsisisi. O Yung pagsisisi? sumusunod sa kanyang sa kanyang kalooban. O sumusunod ka ba sa kalooban niya? Oo. Baka kalooban ni Kibuli sinusunod mo. O sige, itanong ko sa inyo. Kung si Kristo ang sinusunod niyo, paano niyo i-fulfill yan? Yung Nasa sinabi Biblia, Argel. yung sinabi niya diyan na pasanin mo yung cross araw-araw. O sinong magaguide sa inyo niyan kung si Kristo ang inyong sinong paano kayo susunod? Nasa Biblia nga. Alam ko na sa Biblia, pero paano kayo Okay, susunod? basahin mo yung Biblia tapos sundin mo. Ganon. Anong klaseng sunod? Sunod na basa? O sunod na talagang gawin? Gawin mo. O paano nga? Paano mo Bakit? gawin yung niya, yung Pumunta cross ka niya rito, araw-araw? Argel. Pumunta ka rito para makita mo kung paano ko gagawin yan. Pumunta ka rito sa amin. Ano ibig sabihin? Pati ikaw nga kung tatanungin ko sa iyo, paano mo ginagawa yan? Pwede ko bang makita sa iyo yan na napakalayo mo, nasa Hawaii ka? Oo. O paano ako maniniwala sa sinasabi mong ginagawa mo? Sige nga. Paano ako maniniwala na ginagawa mo yan? Parehas lang naman tayo. Hindi tayo nagkakakilala eh. O sige nga, i-explain mo nga paano mo ginagawa yan. O sige, araw-araw gumagawa ako sa sa kalooban ng Diyos. O Una-una. nakikita ko ba? Mapapatunayan mo ba sa akin? Oo. Paano? Sige, pakita mo. Una-una, hindi na ako gumagawa sa aking sa aking sariling kalooban. Pwede mo lang ikwento yan. Pwede ko rin yan ikwento sa iyo yan na ganyan. Pwede ko rin sabihin yan. Yung mga sinasabi mo, pwede ko rin sabihin yan. Pero hindi ka rin lang maniniwala. Gaya ko rin. Hindi rin ako naniniwala na ikaw ay sumusunod na dahil hindi kita nakikita. Kaya hindi mo dapat tanungin yan. Kung may utak kang analyze. Kasi sa amin dito, may kami dito, may kami dito, sariling business. Para sa kalooban ng Diyos. O kung sabihin yun yung ko, ginagawa din namin. Sa akin. O kung sabihin ko sa iyo, ganun din sa akin. O sige, ito ang tanong ko. May trabaho ka ba? Wala. Meron. Anong klaseng trabaho yan? Para sa Diyos. Anong para sa Diyos? Paano? Hindi ko nga may pakita sa iyo kasi napakalayo mo. Pumunta ka rito, makikita mo. So, ibig mo sabihin na ano ka na sa cross, natako ka na? Oo. Pinasama mo na yung cross araw-araw? Napakatangang tanong mga alam mo. Walang hiya yung mo. Hindi yan. Wala kang kwentang kausap. Wala. Napakalo. Mo. Hindi ka. Hindi, nagtanong lang naman ako eh. Huwag ka kasing magalit. Hindi. Kung sasabihin ko, oo, tatanungin mo paano, paano ko ipapakita sa iyo? Punta ka na lang dito para makita mo yung totoo. Ganun din sa iyo, kung tatanungin ko sa iyo kung paano ka na sumusunod, paano ko mapapatunayan? Kahit sabihin mo, may business kami, para sa Diyos ito. Paano namin mapapatunayan yan? Hindi nga kita nakikita. Kaya hindi dapat yung klaseng tanong, hindi ganun. Personal na tanong yan. Yan ang sinasabi namin, personal na tanong. Dahil hindi mo rin mapapatunayan kahit anong sabihin mo dyan. Gumagawa kami ng ganito, titinda kami ng puto para kay pastor, nagbebenta kami ng ballpen para kay pastor. Pwede mong gawin yun.
So, sa salita. so ibig mo sabihin, iwanan mo na lahat, tapos Oo, sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. oo. Paano mo, iniwanan? Ay nako, Argel. Kaya nga Oh, pumunta ka rito para mapatunayan ko sa iyo kasi hindi ko pwede sabihin sa iyo dito dahil hindi ka rin lang naniniwala. Ah? so ibig mo sabihin, iniwanan mo na yung mo. Pwede ang pasingit, Oh, sandali sige, lang sige. sisingit. Naiinis na ako dito, kapatid na Paul eh. Oo. Sa sobrang anong konto. Alam mo, Argel, kung ano itanong mo sa amin, dapat kaya mo sagutin para sa sarili mo. Unang-una, uulitin ko sa'yo, sinasabi mong sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo nga alam ang kalooban ng Diyos eh. Hindi mo alam mo Bakit sinusunod naman? mo. Tinanong kita, humihingi ako ng 20 na kalooban ng Diyos. 20 ang hinihingi ko sa'yo, 2 lang binigay mo. Dapat ini-expect mo nang tatanungin kita ulit dyan. Pero, hindi mo pa rin alam. Anong kalooban ng Diyos na sinusunod mo? Tuturuan mo kami ng kalooban ng Diyos pero hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Ganun ba yun? Simple lang, magsisi ka muna. Hindi. Oo, sige, given na nga yan, magsisi ka. Pero ano pa yung mga kalooban ng Diyos? Marami nga yan. 20 yan. 20 ang hiningi ko sa'yo. Pag-isipan mo mabuti yan. Babay ulit. Makikinig lang ako. Sa inyo, parang wala lang yung pagsisisi. Mabigat yan. Kasi Argel, iba yung pagsisisi na sinasabi mo doon sa... Alam mo Argel, yung pagsisisi mo, lagi mong ginaganyan. Sagutin mo na lang yung tanong kasi wala kang alam sa Biblia. Yan ang defense mechanism mo eh. Napaka-predictable mo, lagi kang ganyan. Sagutin mo yung tanong, sagutin mo yung kaalaman mo sa turo ng Diyos. Huwag mo kaming tanungin kung nagsisi na kami. Dahil nagsisi na kami. Kung ano man sinasabi mong ginagawa mo, ginawa rin namin yan. Mas marami pa kaming alam sa'yo. Ikaw ang walang alam eh. So, ikaw Brad Milo, iwanan mo na lahat. Alam mo, Argel, wala kang alam. Alamin mo muna ang kalooban ng Diyos. Ay, nako. Alam ko yan. Kalooban ni Kibuloy ang alam mo, Argel, hindi kalooban ng Diyos. Tandaan mo yan. Yan na naman. Kung kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, dapat alam mo ang Biblia. Oh. Yun nga lang, bubuhayin na maguli ni Kristo pagbalik niya, yung namatay sa kanya, para sa iyo, yung mga namatay sa kasalanan eh. Sige nga. Ang bubuhayin na ni Kristo, yung namatay sa kanya. Tapos para sa iyo, ang bubuhayin niya, yung mga namatay sa kasalanan. Nako, yung mga sinasabi mo, Argel, alam namin yan. Kaya nga tinatanong namin sa iyo kasi alam namin hindi ninyo alam, pati si Kibuloy. Kaya yung aral na napulot mo, naririnig ko yan kay Kibuloy. Kaya nga sinasabi ko, napalpak yung unawa ni Kibuloy eh. Palpak daw. Sige, may turo ba kayo na spiritual growth? Ay nako, Argel, ano naman klase? Anong klase yan? Kasi hindi nyo alam. Ano yung spiritual growth? Sige nga. Maglago ka muna. Anong klaseng paglago? Ka. Alam mo, Argel, yung mga kanyang klaseng tanong, hindi dapat tinatanong yan. Kahit ikaw din, kung tatanungin namin, hindi mo rin, sige nga, anong klaseng paglago yan? Maglago sa espiritu. Paano? May mag-guide sa'yo. Hanggang sa matuto ka. Hanggang maging anak ka, yan na yan. Yan, hindi ba namin ginagawa yan? Wala kang narinig sa inyo na kasi wala akong narinig sa inyo dyan na spiritual growth na turo eh. Yung spiritual growth. Kasi importante yan para paglago. Para maging anak ka. Ano bang? May ano ka ba dyan? English na Kapatid na Biblia?
Sige, basahin mo Yung, na. Huwag mo na akong paghanapin, Argel. Ikaw na magbasa kung gusto mo magbasa. kasi maganda ito sa ano sa Galatia 4:1-7 yung sa English. Kahit anong basahin mo, Argel, pare-pareho yan. Hindi mo rin lang mauunawaan yan. Kaya nga i-explain ko sa inyo O sige, para gusto ko. basahin mo, i-explain mo. I-explain mo. Pwede pa kilagay diyan? Hanapin mo na. Walang English yung Bible ko. Di ba last time may English ka noon? Sige, basahin mo na. Ikaw na nagpapakita eh. Nako. Paano tayo magkakaano nito kung ayaw mo ipakita ng ano? Nagagalit ka na naman kasi. Ako dito. Kahit Arjel, kahit sino magalit sa iyo sa itsura mo yan, sa ganyang tirada mo. Kahit sino. Kasi bakit ka naman nanunukso. Alam mo, Brad Isel, ikaw ang nangangaral ka pa naman. Nag-aano ka ng mga kaluluwa tapos yan ang ugali mo. Parang ako, kahit ano pa yung ano nyo sa akin, wala yan sa akin. Yung kasi wala kang ano kayo. Kasi tanggap mo, wala kang unawa. O sige, ipangaral mo yung ano yung sinabi mo. Sige, basahin mo sa English. Kahit anong klaseng basahin mo. Ipaliwanag mo. Wala nga ako dito Paano ka? Ikaw yata yung hindi nag-grow sa spiritual eh. Unang-una, para ikaw ay mag-grow sa spiritually, magbasa ka ng Biblia. Argel, magbasa ka ng Biblia. Pero ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia, nood ka lang ng nood kay Kibuloy. Wala nang bago na sinasabi ni Kibuloy, nasa kulungan na nga eh. Yan nasa kulungan. alam mo Brad Isa, yung mga salita na yan, siguro kung nandun ka sa panahon nila Joseph, nila yung mga propeta or mga apostol, siguro isa ka doon na tumatawa rin. Bakit Argel? Sa panahon natin, meron pa bang ganon? Hindi mo ba nakita sa Oo. Hindi mo ba nakita saan sa Biblia? Hindi mo ba sa Biblia na dapat makinig tayo sa mga tao pa? Ipapakita ko sa iyo kung sino lang dapat natin pakinggan. Sige, ipakita mo. Ano yung pakita ko? Wala kang alam talaga sa Biblia eh. Oo. Ang sa inyo kasi, puro kayo Kristo na Kristo, saan nga kayo sumusunod in physical kung wala siya dito? Ito na lang para hindi ka magalit, Brad Isel. Sabihin na lang natin na si Brother Eli ang ginamit. Okay lang? Para di ka na magalit. Okay lang? Alam mo, Argel, ang ginagamit ng Diyos ngayon, yung Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Yun ang ginamit ng Diyos. Andyan lahat. Basahin mo lang, andyan lahat. Para matuto. Basahin lang? Argel, singit ako sa'yo ulit, ha? Singit muna ako. Sandali lang ako. Siguro 10 to 15 minutes lang ako. Sige. Balik tayo dun sa gumagawa ng mabuti at hindi tinanggap ni Jesus. Ha? Sige. So, bigyan kita ng example. Kilala mo si Mike Velarde? Hindi. Yung El Shaddai, hindi mo kilala? El Shaddai? Di ko kilala yan. Pero narinig ko yung pangalan yan. Si Mike Velarde, yung El Shaddai, sinabi niya nagpapalaya siya ng demonyo. Sinabi niya nagpapagaling siya ng mga may sakit. Wow. Maraming naniwala sa kanya. Marami. Feeling mo ba tatanggapin ni Jesus yun? Alam mo, kung hindi siya nagsisi, yun. Hindi siya tanggapin. Hindi siya tatanggapin. Bakit? Hindi. Hindi ka pa tapos Kasi yung tanong mo kanina na tatanggapin ba siya? Ang sagot ko niyan, tatanggapin siya. Kung siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagsisi siya, yun. Exactly. Oo. Pero yan. gumagawa siya ng mabuti. Gumagawa siya ng mabuti, oo.
Gumagawa siya ng mabuti. Pero nagsisi. Yun yung totoong Hindi, maligtas. alam mo kasi ganito, Argel, napakasimple lang yan. Oh. Alam ni Jesus ang nasa puso ng tao. Alam niyan. Kaya kahit na sabihin mo nang gumagawa sila ng mabuti, pero marami pa rin silang ginagawang kasamaan. Kaya nga sinabi, layuan mo kami na gumagawa ng mga kasalanan. Yun ang sabi niya, yun ang hindi niya tinatanggap. Kahit na gumagawa, halimbawa ako, Argel, sabihin natin mabuti akong tao. Sabihin natin tumutulong ako sa tao. Sabihin natin ginagawa ko yung mga utos ng Diyos. Pero at the same time, gumagawa rin ako ng kasalanan. Kahit na gumagawa ako ng mabuti, hindi pa rin ako tatanggapin. Yun ang hindi tinatanggap ni Jesus. Pero yung mga taong gumagawa ng mabuti, bakit hindi tatanggapin ng Diyos yun? Ganun lang kasimple yun. Kaya nga sabi sa Biblia, kahit na gumagawa ka ng mabuti, pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan, wala rin. Yan nga yung point ko. Hindi. Ang sabi mo, lahat ng gumagawa ng mabuti, hindi pa rin tatanggapin eh. Kasi, hindi. Yun ang sinabi mo. Exactly. Diyan nga sa verse 22 eh. Yan. Yung gumagawa ng mabuti. Kaya nga hindi tinanggap eh. So yung lahat ng gumagawa ng mabuti, hindi tinatanggap ng Diyos? Pag hindi ka nga nagsisi, hindi ka gumaganap sa kanyang kalooban, at hindi ka naman naging anak, hindi ka tatanggapin. Exactly nga. Yun nga ang hindi tatanggapin. Pero yung mga taong gumagawa ng mabuti, tatanggapin niya. Kaya wag mo sasabihin na lahat yung mga gumagawa ng mabuti, nilahat mo eh. Nilahat mo. Itapos mo yun. Para kay Argel, ang mabuti, para sa kanya, yung sumunod ka kay Kibuloy. Hindi. Sabihin mo lang na sumusunod ka. Sandali lang, kapatid na Esel. Sandali lang. Nakakatawa to si Badisel. Alam mo, Argel, wala ka namang sinabing ganyan kanina eh. Ako nagsabi sa'yo na yung mga taong gumagawa ng hindi mabuti ang hindi tinanggap ni Jesus. Ngayon, nanakawin mo na naman yung sinabi ko. Grabe ka naman, Argel. Saan ko nilakaw? Saan ko nilakaw na naman? Wala kang sinabing ganun kanina. Ulitin ko Ulitin ko para makaroon na lang. Hindi, wala kang sinabing ganun kanina. Ang sinabi ko, bakit hindi tinanggap? Kasi hindi nga sila sumusunod sa kalooban. Pero wala kang sinabing ganun kanina. Uy! Bakit naman? Sige, sabihin natin sinabi mo. Pero sinabi mo... Baka siguro yung wala ka. Yung kaming dalawa ni Isil yun. Nakikinig ako eh. Nasabi ko nakikinig ka? Nasabi ko na yung sinasabi mo na ngayon eh. Wag ganyan. Yung sinabi ko kanina. Kasi hindi sila sumusunod. Sige, at least naintindihan mo na. At least pagka sa susunod na ibabalik mo yan, alam mo na ngayon. Natutunan mo na sa amin yan. Babalik ka rin yan. Bibigyan kita ng isang... Narinig niyo ba ka? Oo. May babasahin ako sa Revelation na eto, it's just to prove na wala kang edukasyon sa grammar. Sige. Yan, ipakita niya pa Diesel yan. Magkakampihan na. Alam mo, Argel, yung comment mo ganyan, kademonyan, ulit yan. Huwag kang ganyan. Hindi wag mo sasabihin magkakampi kami. Kahit na sabihin mo magkakampi kami, wag mo sasabihin yan. Wag mo na kailangan ipamukha yan dahil kademonyohan yung sinasabi mong yan. Naman eh. Bakit pala? Di ba masama? Bakit pagka sinasabi namin si Kibuloy nakakampi mo, nagagalit ka? Nagagalit ba ako? Sabi mo, huwag nang dami si Kibuloy. Hindi, ang sinabi ko lang, wag mo lang isama, pero di ka naman nagalit. Sige na, tama na. Sige. Babasahin ko sa English to, ha? Okay. Babasahin ko sa English. Revelation 20, verse 6.
Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. Naintindihan mo? Hindi. Blessed is he that take part in the first resurrection. Anong point mo? Sige, explain mo. Anong grammar dyan? Isang tao lang ba yan o madami? Sige, sagot. Hindi ka makasagot, ano? Saan dyan? Blessed is he that take part in the first resurrection. Isang tao, marami. Isang tao, sabi, he, di ba? Grabe ka talaga, Argel. Alam mo, Argel, ito payong Kristiyano lang ulit, ha? Tsaka payong mabuting mamamayan siguro, mag-aral ka muna. So anong point mo diyan? Anong point mo? Hindi, alam mo, yung point, yung tanong mong yan, anong point? Napaka-ignorante at ano mo talaga eh. Wala ka talagang alam. Bakit napunta ka diyan sa verse na yan? Ano yan? Hindi, pinapatunayan. Sinabi ko na nga sa'yo, papatunayan ko lang sa'yo na wala kang edukasyon eh. Argel, eto, honest question lang. Anong highest educational attainment mo? Ha? Anong highest educational attainment mo? Hindi na kailangan kasi hindi naman kailangan sa langit yan eh. Hindi ka marunong magbasa eh. Yan, Hindi ka nga marunong magbasa. Kaya nga ito, tatanungin ulit kita. Kailangan sa langit to. Ano yung mga sinusunod mo dahil sinabi ng Diyos na kailangan sundin? 20. Don't tell me, dadalawa lang alam mo, pagsisisi. Obedient pa. Yun yung pinaka-main ko ni Kibuloy yung obedient. Alam mo, Argel, wala talagang ano doon kung anong works namin dito. Pero ang main dyan, hindi, dapat alam mo yung susunod mo eh. Dapat alam mo nakasulat yung sa Biblia eh. Ba't hindi mo alam? Bakit mo talaga pinagmalaki yung mga works? Paano kung hindi ka naging anak? Hindi. Maligtas ka ba? Alam mo, hindi ka magiging anak kung hindi mo alam ang kailangan sundin. Yun ang akala siguro ni Argel, yung work niya ngayon ay tinatanggap ng Diyos. Hindi mo nga alam ang kailangan sundin, paano mo susundin? Hindi nga nagbasa ng Biblia yan eh. Kung ano lang yung napapakinggan eh. Tinetake note lang yung napapakinggan niya, tapos yun ang isinusumbat niya. Tsaka isang verse lang ang binabasa mo eh. Isang verse lang binabasa mo, basahin mo buong chapter. Kaya hindi mo maintindihan eh. Saka kapatid na Milo, hindi yan nagbabasa. Kung ano lang yung napapakinggan niya kay Kibuloy, itinetake note niya lang. Hindi yan nagbabasa ng diretso. 16 verses lang nire-request ko sa'yo. 16 verses lang. Bakit hindi mo mabasa? Kasi alam mo mapatunayang mali ka. Eto, Ariel, honest question lang ulit to ha. Wala naman tong kinalaman sa turo ng Diyos. Honest question lang. Yung mga propeta tsaka mga apostol, nung sinulat nilang aklat, meron bang mga chapter? Meron mga chapter, oo. Sinulat ng mga apostol na meron chapter. Talagang hindi nagbabasa to. Nung sinulat ng apostol ang mga aklat, meron bang mga verse? Yun, hindi ko alam. Parehong wala. Mali ka na naman, hindi mo alam. Hindi so, talaga, hindi nagre-research. Ganito, Argel. Hindi, Argel, wag kang tumawa. Hindi ako tumatawa. Time ko to dahil sandali lang ulit ako. Nung sinulat ni John ang Revelation, walang chapter yan. Pwede mo naman maging chapter eh. Napaka-iksing verse. Napaka-iksi. Isang chapter na. Walang chapter yan. Sinulat yan. Dire-diretso yan. Kaya nung sinulat ni John ang chapter 20, dire-diretso yan hanggang 21. Kaya walang binabanggit New Jerusalem in between yung mga time frame ng rapture ng 1,000 years ng Great Tribulation tsaka ng New Jerusalem. Sunod-sunod yan eh. Hindi na pwede magkasunod-sunod yan eh.
Tsaka isa pang napansin ko sa'yo, Argel, lahat ng butata na paniniwala mo, na binubutata namin, lahat ang excuse mo is spiritual. Sasabihin mo hindi namin naintindihan dahil spiritual. Lahat na lang, pati rapture ginawa mong spiritual. Pati 1,000 years ginawa mong spiritual. Great Tribulation ginawa mong spiritual. New Jerusalem ginawa mong spiritual. Hindi naman lahat spiritual yun. Time frame yun. Time Yung frame Great lang yun. Tribulation, di ko sinabi na spiritual yan, ha? So hindi siya Yung spiritual. tribulation, di ko sinabi yung spiritual yan. Di sige. So lahat Gawa-gawa mo lang yan. sige, sabihin na Pero, natin. Sabihin alam natin mo, ganun. Ako muna. So lahat yan time frame. Hindi yan. Mangyari, Paano magiging spiritual ng time frame? Sige nga. Ha? Paano magiging spiritual ang time frame? Ano ba yung sabihin? Meron bang ibang ibig sabihin ang 1,000 years? Sige nga, explain mo nga sa akin yan. May iba bang meaning ang 1,000 years? Talinghaga ba yung 1,000 years? Walang meaning yan, 1,000 years. Bakit hindi spiritual? Kasi nga, may gagamitin ang katawan na spiritual yung gaya ng... Hindi, kasi ang paliwanag mo nga wala naman sa Revelation eh. Yan ang hirap sa'yo. Papaniwalain mo kami na wala naman sa Biblia. Wag naman ganun. Wag ganun. Kasi ganito lang yung Argel eh. Naniniwala ka na sa inyo meron ng bagong turo dahil dumating na New Jerusalem. Bagong tao, bagong turo. Tama ba? So kung may bagong turo, meron kayong turo na wala sa Biblia. Tama Nandiyan ba? lahat, Biblia, Meron kayong turo na wala sa Biblia. Ano ba yung sabihin? Sabi ko, may bagong turo eh. Hindi talaga nakauunawa si Argel. Alam mo yung mga tanong na ganyan na anong ibig mong sabihin? Bagong turo nga, dyan. Yung turo ng ano? Turo kay Kristo. Yun yung bago. Meron ba? Hindi bagong turo yun. Hindi, bago yun pag sumusunod ka sa ano. Kasi Hindi. yung old na turo, sa ano yun, sa relihiyon yun. Kayo yun. Yung gumagamit ng salita ng Diyos, hindi naman ginaganap. Ano yung turo Ginagamit nyo? lang, binabasa lang. Hindi. Ano yung turo nyo na wala sa Biblia? Ha? Ano yung turo nyo na wala sa Biblia? Anong ibig mo sabihin? Anong tangkas ng tanong yan? Ano ang turo nyo na wala sa Biblia? Anong napakahirap intindihin ng tanong na yun, Argel? Anong mahirap na tanong na yun? Hindi ko na alam. Ikaw na mag-alam yan. Ba't hindi mo alam? Sabi niyo may bago kayong turo. Ano yung bagong turo? Bagong turo nga, magsisi nga kayo. Hindi naman bagong turo yun eh. Oo, hindi bago sa Hindi bago yun, nakasulat sa Biblia eh. Sinabi ko na nga sa inyo, pag sumusunod na nga kayo sa salita ng Diyos, bago na yun. Ano ang turo nyo na bago na wala sa Biblia? Anong klaseng tanong yan? Hindi ko maintindihan. Alam mo Argel, napakasimpleng tanong yan eh. Yan ang scapegoat mo eh, kaya butata ka. Alam mo kapatid na Milo, sa tingin ko si Argel ay hindi nag-aral ito. Hindi talaga nag-aral. Pero yan nga eh, naniniwala. Kasi kung nag-aral man lang, bakit hindi man lang mag-gets yung mga tanong? Napakasimpleng tanong lang yan eh. Argel, sabi mo, kayo ay mga bagong tao, bagong espiritu, at meron kayong bagong turo. Ano yung bagong turo nyo? Yan nga, yung sa Biblia, yun yung bago. Hindi bago yun, nasa Biblia. Paano naging bago yun? Alam namin yun eh. Sige, ang tanong ko dyan, sinusunod nyo ba? Hindi. Ano yung bagong turo? Yun yung problema sa atin. Hindi. Alam mo Argel, ang usapan natin turo, wag mo sabihin kung ano ginagawa namin. Anong bagong turo nyo? Anong bagong turo nyo? Kasi hindi nyo alam kasi anong ibig sabihin ng new heaven and new earth. Kasi ano nga yung bagong turo?
Wala kang Yan maisip na nga. bagong turo, ano? Yan nga yung bagong turo. Yun Hindi yung bago bagong mo. turo. Hindi Pag bago. sumusunod Yung ka na sa tinuro. kalooban ng Diyos, So, yun na yung bago. Hindi Iba- bago yun. iba 2,000 years old na yun ang tinuturo eh. Dati, Napakasimple yung- naman. Argel, Ayun po, napakasimple naman yun eh. Napakasimple. Kasi hindi nyo sinusunod. Puro lang kayo basa ng basa eh. Hindi. Magsabi ka kung ano yung bago. Wag mong sabihin, Wala wag mong problemahin yung sinusunod namin at hindi namin sinusunod. Ito, sabihin mo sa amin kung ano yung bagong turo nyo. Wala namang bago. Ganun pa rin. Di wala naman pala eh. Di walang New Jerusalem. Ay, nako. Nakapakabulag talaga. Ay nako, Argel. Ikaw, ang mga turo nyo, ang mga napakaraming butas. Ang turo ng Diyos walang butas. Kaya Sige. kung kami ang tatanungin mo, alam namin ang pasikot-sikot, hindi mo kami maloloko. Ganun lang yun eh. napakaganda sige. sana kung may tatawagin si Arjel na mas matalino sa kanya kasi wala parang wala ito. Dapat may yung nakapag-aral man sana ng ng Biblia. Kahit grammar lang sana eh. Sige, ito yung topic natin kanina. I-explain mo nga tong Galatia 2:20. Kasi alam mo Argel, pati ito si Brad Iso, walang alam to eh. Alam mo Argel, kung hindi mo alam ang mga kalooban ng Diyos, hindi mo alam yan. Sige, so alam mo. Sige, napakadaling sabihin yan. Hindi, napakadaling sabihin niya, sumusunod ka sa Diyos. Napakasimple lang naman yan. Walang talinghaga dyan sa sinasabi na yan, except for pinako sa cross. Wala. Sige, i-explain mo yan, Galatia 2:20, sige. Hindi, alam mo Argel, kahit na mag-concede na ako sa'yo na tama ang explanation mo. Tama ang explanation mo. Iko-concede ko na yon. Hindi ko na kukontrahin yon. Tama ang explanation mo. Pero ano yung mga kalooban ng Diyos na sinusunod mo? Hindi mo alam. Hindi ko na kailangan sabihin yun. Hindi, kailangan mong sabihin yun. Nakasulat sa Biblia yun eh. Nakasulat yun eh. Huhusgahan tayo sa good works natin eh. Pati hindi mo alam ang mga good works mo. Kung halimbawa lang, hypothetical na lang to ha. Kung halimbawang sabihin sa'yo, para makapasok ka sa langit, gawin mo itong mga to. Gawin mo kalooban ng Diyos. Anong gagawin mo? Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Halimbawang bukas, Judgment Day, kailangan gumawa ka ng 10 kabutihan. Anong gagawin mo? Hindi mo alam. Magawa ka ng magandang kabutihan. Naging anak ka na ba? Yan ba yung Hindi, wag mo akong tanungin kung naging anak na ako. Tanungin mo sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawin para maging anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa akin. Ano yung mga kailangan gawin para maging anak ka ng Diyos? Yan nga, dapat nga magsisi. Hindi, alam mo, hindi na nga yan. Paulit-ulit ka naman eh. Sinabi ko na nga, binigay ko na nga sa yung credit na yan, magsisi isa. Yung isa mo pang sinabi 2, magbigay ka ng 20 eh. 20 talaga? Ano gusto mo sa 10? O sige 10. Magbigay ka ng 10. Malay mo yung kapwa mo. Ginawa mo ba? Ano pa? Wag mo na akong tanungin kung ginawa ko o hindi. Baka siguro bagsak ka dyan. Kaya siguro. Sabihin mo ng atheist na ako. Sige. Kasi, hindi, alam mo, wag mo akong i-divert. Bakit Arjel, ginawa mo yan? Arjel, ginawa mo yan? Oo, siyempre. Sagutin ko lang kung sabihin namin oo. Kung sabihin din namin oo. Oo, sige, papatunayan nyo. Ikaw nga ba, Isil, puro ka kay Kibule. Talagang may ano ka eh. Alam mo, Argel, kung ikaw hindi ka na magpapatunay sa mga ginagawa mo, hindi mo nga alam yung ginagawa mo, wag mong ipasa sa amin. Kasi alam namin yung sinasabi namin eh. Sabihin natin, Argel, sabihin mo nang hindi namin ginagawa yan. Sabihin mo nang masamang tao kami. Sabihin mo sa amin kung ano yung mga kabutihan na dapat sundin. Sabihin mo. Yun, mali ng kapwa, magbunga ka. Hindi mo ginagawa magbunga. Hindi utos ng Diyos magbunga. Wala kang mababasang ganun.
Wala Hindi kang mo ba? mabasa. Wala kang O sige, hindi utos yun. Ayun na epekto ng ginagawa mo. o sige, wait lang. Ay, O sige, sa John 15:16. Sige, sabihin mo na. Oh, yun pala hindi pa rin, oh. Basahin mo At na. magkakapi-kampi talaga ito. Wala tayong maano nito. alam mo Argel, nagiging desperate ka na kaya mo sinasabi yan eh. Oo. Nade-desperate ka na. Alam Hindi, namin ipakita. yung sinasabi mo. Psychology 101, desperate ka na. Alam mo kahit magtulong-tulong kayo 10, kahit isa lang ako, hindi ako, matutuwa pa ako, 10 kayo. Dahil alam ko Sabi ako, mo to, alam ko tama. Sabi mo to, hindi ito utos ng Diyos. Ipakita ko sa inyo ito, John 15:16. Ayaw niyo ipakita. Ipakita niyo, hindi. Basahin mo. Wala nga akong dala dito eh. O di, sabihin mo yung Sige, nandun. Asel, sige, pagbigyan natin siya, pakibasa. John 15:16, oh. Sabihin mo lang, yung nandun, alam namin yung nandun eh. Ipakita para mabasa ko. Para mapakita ko sa kanya. So, ibig sabihin, ikaw ang hindi nakaka-unawa doon. Kasi kailangan Sige mo na, pang pakita mo na. yun ay patunay mo. Dapat, Sige. Ako babasa, pakibasa. Anong chapter, ano yun? John ayan, basahin mo. 15:16. Sige, basahin mo. Ayan na. Ulitin mo, dyan ano? John 15:16. Nakalagay na. Basahin mo na. You have not chosen me, but I have chosen you. Oh, yan. Oh, ano? Sige, patuloy. Oh. And ordained you that you should go and bring forth fruit. Yan. Oh. Sige pa, patuloy. And that your fruit should remain. Oh, yan. Whosoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Diba? Dapat pagbunga ka? Dapat talaga magbunga ka, pero hindi nga yan, hindi yan specific na kailangan mong gawin. Meron kang kailangan gawin na magbunga. Hindi mo Ito alam na yung bunga. nakalagay, kinukontra mo na naman. Kaya talaga. Alam mo, Argel, hindi mo alam yung bunga. Sige, ano yung bunga? Kaya nga sinabi dyan, you should remain eh. Kasi magbunga ka. Ano yung ibig sabihin magbunga? Magbunga ka, magparami ka. Nang alin? Nang gaya mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng Argel. Ito talagang hindi nakakaunawa ito eh. Hindi niya alam yung bunga eh. Kasi yung bunga manatili eh. Hindi dadami yan, manatili nga eh. Mag-aral ka talaga. Hindi magpadami. Hindi binabasa eh. Binabasa pero hindi inuunawa eh. Alam mo, naiintindihan ko yung pag-iisip mo na akala mo. Ganyan din ako dati eh. Ganyan din ako. Pero hindi yan yung binasa mong huling talata na yan, hindi kaya nga sinabi niya sa Biblia that you go bear much fruit eh. Kaya nga, ano yun? Sabi niya that you go forth, bring much fruit. Yung sabi dyan. Ano nga yung fruit? Ano yung fruit? Yung fruit ng ano mo. Yung fruit of the spirit mo. Ano yun? Yun. Yung love, joy, peace, goodness, yun. Idala mo sa tao hanggang dadami kayo. Mabuting gawa. Oo, mabuting gawa. Kaya nga sinabi dyan eh. Kaya nga, ano yung mabuting gawa ulit? Babalik tayo sa square one. Ano yung mga mabubuting gawa? Hindi mo alam. Yan. Hindi mo nga alam yung mabubuting gawa eh. Alam mo, Argel, para makapag-hikayat ka ng yung paniniwala mong dumaming tao na maging member is kailangan gumawa ng mabuti. Hindi mo nga alam yung mabuting kailangan gawin eh. Alam mo, matatapos na ako. Mabuti talaga mag-aral ka muna.
Oh, sige, Kailangan, wait lang. Bago ka matapos. Ito ang pinagmalaki mo talaga na maggawa ka ng bagong maggawa ka ng mabuti. Wala akong narinig sa na magsisi muna sila at saka alam mo, gawin nila wag ang utos ng Diyos at saka gagawin nila ang kabutihan. Yun dapat. alam mo, Argel, sabihin na nating tama ka. Oo, tama ka. Agree ako dyan. Agree kami dyan. Hindi naman namin tututulan yan eh. Bakit puro ka panalaki mo? Pero ano yung mga mabubuting gawin? Merong sinabi nga dun sa Ephesians 2:10 that unto good works that we should walk in them. Ano yung kailangan mo lakaran na mabubuting gawa? Hindi mo nga alam. Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi mo alam yun. Alam mo ba, sinabi ko na sa iyo na hindi ko na kailangan sabihin dito sa amin, okay? Hindi, kailangan mong sabihin yun. Kailangan mong malaman yun eh. Utos ng Diyos yun, kailangan mong alamin ang will of God. Dahil ang pananampalataya, pagbabasa, pakikinig, hindi mo nga alam. Yan ang pananampalataya. Actually, Argel, eto lang bibigyan kita ng isang magandang advice Good works. Eto ang pinaka-importanteng hindi mo sinabi sa lahat. Napakasimple lang. Sumampalataya ka sa Diyos. Hindi mo pa alam. Talagang hindi ka spiritual. Hindi mo ginagawa ang pagsampalataya sa Diyos. Kaya hindi mo alam yan. Sinasampalataya mo si Kibuloy. Hindi mo alam yan. ka. May works ka ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Sumasampalataya. Simple lang yan eh. Kaya nga hindi mo binanggit. Ba't hindi mo binanggit? Kasi hindi naman works yan eh. Hindi. Ba't hindi mo binanggit? First 2 commandments, hindi mo alam. Yan ang pinaka-importante. Yan ang pundasyon ng paniniwala natin. Hindi mo alam. Hindi mo binanggit. Ba't hindi mo binanggit? Hindi ka talaga sa Diyos. Yan lang yun. Yan, demonyo mo na naman tawa. Talagang pinapatunayan mo talaga. Oo. Wala, hindi mo, yan ang... Sige. Ano pa mga works na nalaman mo? Sige. Hindi. Alam mo, yan, sasabihin ko na sa iyo ang definition ng explanation ng Mark 10. Kasi hindi mo alam eh. Sasabihin ko na, iwanan mo ang lahat para sa Diyos. Hindi physical yun. Spiritual yun. Hindi mo literal na iiwanan ang parents mo, ang mga kapatid mo. Na sinabi mo, iniwanan mo Paano naging spiritual? Spiritual yun. O sige, i-explain mo bakit naging spiritual yun. Sige. Gusto kong malaman. Unang-una, Argel, si Peter ang pinagsabihan, di ba? Si Peter ang kausap, iniwanan ba niya ang asawa niya? Yan ang nakalagay na walang nag-iwan ng mga magulang, ganyan. Pati siguro asawa o pati na. Oo nga, kasi nga ang turo ni Jesus hindi na sa physical. Yan ang sinasabi ko sa yung lagi mong sinasabi na ine-expect kong sasabihin mo. Pero hindi mo sinabi sa Mark 10. Sabi niya, iniwan siguro, sabi niya. Ang explanation ni Argel, iniwanan niya physical. Talagang hiniwalayan niya. Hindi yun, hindi ganun. Ang iiwanan mo yung maling paniniwala ng pamilya mo. Tulad yung kapatid na Milo, tulad yung yung kung ang paa mo ang nakakapagpatisod sa iyo, putulin mo. Baka kay Argel ay spiritual yon, pero yung pag-iwan sa asawa, literal. Ginawa mong literal yan eh. Ginawa mong literal yan. Argel, wag mo nang i-deny, wag ka na magsinungaling lang. Please lang, wag ka na magsinungaling sa akin. Nilinaw ko sa'yo ng beses. Klaro natin yan. Ang sabi mo noon, iniwanan mo sila physical. As in, iniwanan mo sila. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, iiwanan mo sila sa maling pananampalataya nila. Uunahin mo ang Diyos kaysa sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Pero kung
kung pareho Oh. kayo ng pananampalataya, hindi mo sila iwanan. Yun lang yun. Wag mo alam mo Argel, wag mo akong babaliktarin Anong, dito. Wag mo akong babaliktarin dito. Mapapamura ako sa iyo. anong kaibahan doon sa, Mapapamura ako sa iyo talaga, Argel. Wag mo akong babaliktarin dito. anong kaibahan mo sa sinasabi ko? Yung nga yung point ko eh. Hindi. Alam mo, yan ang hirap talaga sa'yo, Argel. Wala kang, magpasalamat ka na lang sana. Ay. Wala, Argel, mapapa-PI talaga ako sa'yo. Ilang beses kong nilinaw sa'yo yan. Ilang beses. Yung Iniwanan physical, mo pa. yung laman mo ng Ang pamilya magulang, mo, sabi mo, makakapagligtas ba yan sa iyo? Yung laman ng pamilya mo? Yung laman ng mama mo, papa mo, kapatid mo, makakapagligtas ba yan sa iyo sa langit? Ha? So yung pagsunod mo, Argel, yung mga magulang mo, iniwan mo? Yan yung sinabi ni Brad Milo kanina eh. De, Tama nga siya. Tanong ko sa'yo, iniwan mo ba sila? Dito sa sa pamilya ko kasi sumusunod din sila sa sa utos ng Diyos. Eh di magkasama kami dito. Pero So, kung hindi sila sumusunod, magkaiba kami, edi iwanan talaga sila. Pero sabi mo talaga sila. Iniwan mo lahat. Sabi mo noon, iniwan mo lahat. Bahay mo, yung bahay mga mo, iniwan mo? Oo, mga bahay ko, trabaho ko. Pero yung mga pamilya ko na laman, kasi magkaparehas kami ng pananampalataya, magkasama kami dito. Hindi na kami, bilang represent na laman, kundi spiritual na laman na kami. Kasi, gumagawa na kami sa kalooban ng Diyos, hindi na sa aming laman. Yun. Okay, wala na kaming masabi sa iyo sa katangaan mo, kapatid na Argel. So, hanggang dito na lang siguro, no? Kasi alam ko, Brad Isil, ayaw mo maiwanan ng pamilya mo eh. Kasi hindi naman makapagtisa sa'yo. Di yan makapagtisa sabihin sa'yo. ko din sa'yo, kasama ko sila dahil parehas kami ang pananampalataya. O paano kayo maliligtas? Hindi, sumusunod nga kami sa aral ng Diyos eh. Paano? Puro basa? Ikaw, puro basa ka rin lang eh. Ay, hindi. Hindi ako puro basa. Talagang ginaganap ko. Kung sasabihin ko din, ginaganap din namin. Maniwala ka? Hindi ka rin lang maniwala eh. Gaya din naman namin, pag sinabi mong sumusunod ka, hindi kami rin naniniwala sa'yo. Katarantaduhan mo. Maningas ka kay kibuloy mo. Tandaan mo yan, Argel. Ay, nako. Ayan, mga kaibigan, nag-walk out na si Argel dahil, alam nyo, pinagtatanggol niya si Kibuloy na si Kibuloy daw, nagsalita daw ng Diyos kay Kibuloy. Wala naman ganyan sa Biblia, mga kaibigan, kundi ang nasa Biblia po, ang Panginoong Jesucristo lamang po ang ating pakinggan. Yan ay sinasabi ng banal na kasulatan, sabi sa Biblia, mga kapatid, sa Matthew chapter sa 17, sa verse 5, ganito ang mababasa. Hindi po si Kibuloy ang pakinggan natin, kundi ang sabi po ng Diyos, ang Diyos mismo nagsabi dito mga kaibigan, sabi niya, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na lapaap ay lumilim sa kanila. Si Moises at saka si Elias at saka si Kristo. At saka yung mga apostol, nakasama niya doon sa bundok. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap. Tinig ng Diyos ito, yung Ama, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Si Kristo tinutukoy na siya kung kinalulugdan, sabi ng Ama. Siya ang inyong pakinggan, hindi si Kibuloy. Pag binasa siguro ito ni Kibuloy, baka sasabihin na naman, yan ay dapat kayo lang, sa akin lang kayo makinig dahil ako ang anak ng Ama. Baka ganun na naman ang sabihin dito, mga kaibigan. Baka sasabihin na naman si Kibuloy daw yung pinatutungkulan dyan. Napakalaking katarantaduhan yan.
inangkin ni Kibuloy, pinalagay na sa kanya lahat yung mga nasa talata, pati yung John chapter 14 verse 6. Si Kibuloy daw ang daan. Paano tayo makakadaan kay Kibuloy ngayon? Nasa bilangguan na siya. Paano siya makapagturo? Sabi ni Argel, itong Alipores ni Argel na walang unawa, walang pagkaunawa, mga kababayan, dapat daw si Kibuloy ang sundin natin. Para maniwala si Argel na tayo po ay nagbago na at tayo po ay sumusunod sa Diyos, kailangan pumunta din tayo doon sa KOJC at maniwala kay Kibuloy, na ang paniwalaan natin kay Kibuloy yung puro katarantaduan na ginagawa niya. Ay nako, mga kaibigan, mga kababayan, kung sino man yung mga nakikinig dito sa akin na mga Alipores ni Kibuloy, humarap po kayo, sumali po kayo dito sa talakayan. Hindi ako papakita namin sa inyo, mga kaibigan, na yung ginagawa yan ni Kibuloy, yung mga turo niya, wag na natin pag-usapan yung mga kaso niya kasi sa husgado na yan, no? Mga kapatid. Pero yung turo na, yung aral niya, meron pa akong napakinggan kay Kibuloy, no? Na sabi niya, yung mga nasa kingdom na daw, dahil na-rapture na daw sila, ay hindi na daw sila makakaranas ng great tribulation o yung malaking kapighatian. O tignan mo, di talaga hindi nagbabasa ng Biblia din yung mga, mga kaibigan. Kasi lahat po na maliligtas, ito po tandaan nyo, mga kababayan, lahat na maliligtas na pupunta sa langit, lahat yan, kailangan dumanas sila ng malaking kapighatian. Na yan ay hindi alam ni Kibuloy. Meron pong sinabi ni Kibuloy na pinapakinggan kong video niya, hindi ko lang may parinig sa ngayon, mga kaibigan, pero bibigyan ko din yan ng reaksyon, na si Kibuloy daw, sabi ni Kibuloy, yung mga na-rapture na kung saan ang paniniwala ni Kibuloy na na-rapture, yung mga nabuhay spiritually, na mula sa kasalanan sila'y nabuhay, binuhay sila sa spiritual, yun daw ay yun daw yung rapture, spiritual rapture na sinasabi niya, no? Mga kaibigan. Pero alam nyo, yung nakalagay sa talata na bubuhay ng Panginoong Jesucristo, yung bubuhay ng Panginoong Jesucristo, pagbalik niya, yung namatay kay Kristo, hindi yung namatay sa kasalanan. Dapat yan ang tandaan mo, Argel. Na yung bubuhayin ni Kristo, pagbalik niya, pagbalik ang usapan dito, hindi yung pangaralan mo at siya'y mabuhay spiritually. Alam namin yon. Kala mo ikaw lang alam namin yon. Pero ang sinasabi doon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ay yung bubuhayin ni Kristo, pagbalik niya ay yung namatay kay Kristo, hindi namatay sa kasalanan. Dahil mga Kristiyano yung kukunin niya. Si Kibuloy naman, yun din ang aral niya Yun din ang aral niya yung sinasabi ni Argel At yung sinabi, medyo natawa ako dun sa sinabi ni Kibuloy na lahat daw yung nasa kingdom na daw ay sila na daw ay na-rapture na daw sila. Kaya kahit yung nasa Amerika, yung nasa Canada, pati siguro si Argel, kapag okay, halina kayo, glorified, mag-glorified body na kayo. Ayan, magsilipad na daw sila kahit walang passport. Yun yung sabi niya hindi ko lang may parinig ngayon mga kaibigan. And then lahat na daw yon ay lahat na daw yon, mga kaibigan, hindi na daw sila dadanas sa malaking kapighatian. Itong si Kibuloy, mga kababayan, yung kanyang ipinapangaral, mali Kasi lahat na maliligtas, hindi ko lang ibibigay yung talata ngayon, no? Yan, nakareserba yan, mga kapatid, na lahat na maliligtas, lahat na papasok doon po sa kaharian ng Diyos sa langit, lahat ng mga maliligtas, kailangan dumanas sila sa malaking kapighatian. Dumanas sila sa malaking kapighatian. Yan, hindi alam yan ng mga KOJC. Kasi naniniwala sila na ang mundo ay hindi po magwawakas. Yung mundo ay manatili, magpakailan-kailanman.
at kung ilang billion yan, ilang billion years, yan, mananatili daw yan. Sabi ni Kibuloy. Alam nyo mga kaibigan, si Kibuloy daw ang huling pakakak, kung billion years pang dadaan, si Kibuloy 75 years old na yata kapag namatay yung video niya sa YouTube, wala yan, hindi totoo yan. Wala sa Biblia yan. Dapat ang nasa Biblia po ang ating pakinggan o ang ating basahin mga kaibigan. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan, nandyan lahat kung paano tayo sumunod, ano po ang dapat nating gawin sa pagsunod sa Diyos. Sinabi lahat yan sa Biblia. Hindi na kailangan ng Kibuloy. Hindi kailangan ng Kibuloy para malaman natin ang banal na kasulatan. Ang tao, sabi sa John chapter 3, chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat alam nyo na nasa kanya ang iyong mga buhay, mga kababayan. So, magsaliksik ka ng banal na kasulatan, magbasa ka, makikita mo dyan yung dapat mong sundin. Hindi kailangan idikta ng isang tao. Lalong-lalo kung yung tao ay nakakulong, iba-iba pa yung kanyang sinasabi, gaya na lamang po yung mundo daw, hindi daw lumilipas. Sabi nga sa Biblia, lahat na niyanig ay magwawakas. Pati nga langit yayanigin pati langit nga yayanigin nasa Biblia yan Kasi ibig sabihin, lahat na niyanig sabi, magwakas. Tayo niyanig din Kaya nga yung laman natin ay magwawakas Mamamatay tayo mga kaibigan, mamamatay din tayo Yung katawan natin magwawakas dahil lahat na niyanig ay lilipas. Pati yung laman natin na physical, papalitan. Pagdating ng panahon, na kung kailan tayo mag-glorified body, hindi doon sa KOJC, hindi dyan sa Davao, ayon sa sinabi ni Kibuloy, kundi kung kailan tayo babaguhin, pagtunog ng huling pakakak. Si Kibuloy daw ang huling pakakak. Kung napakinggan na nila si Kibuloy, na sinasabi nila siya daw yung huling pakakak. Si Kibuloy daw yung huling pakakak kung napakinggan na ni Argel ni Kibuloy, ba't hindi na glorified body si Argel? Kung talagang si Kibuloy ay huling pakakak. But may katawan pa, but may flesh pa, but andito pa sa lupa. Kasi yung mga mag-glorified body, mga kababayan, bago ka enter, papasok doon sa bagong langit at bagong lupa, na yung bagong Jerusalem, bago ka papasok doon, mag-glorified body ka. Na ang ibig sabihin ng glorified body, yung katawan mong ukol sa lupa, papalitan yan ng katawan ukol sa langit. Kaya kung kailan ka mag-glorified body, yan ay pagpasok mo sa langit. Hindi yung pupunta ka sa Davao, mag-glorified body ka. Sabi ni Kibuloy, ay nako, wala yan sa Biblia. Dapat nga itong si Argel ay magbasa. Hindi nagbabasa ng Biblia ito Nakikinig lang kay Kibuloy, tapos kung ano yung napapakinggan niya, yun po yung idinidiskusyon na sa atin. Hindi man lang magbasa, hindi naman lang basahin kung kanino sinasabi yung nasa talata. Kapag manampalataya kayo sa anak, inaangkin ni Kibuloy, ako yung sampalatayaan nyo dahil nasa akin ang Diyos, nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Katarantaduhan. Sabi ni kapatid na Paul, ay wala talagang alam yang Argel na yan. Pati si kapatid na Paul na nangako na wag na po sanang magalit kay Argel. Nakakainis kasi si Argel, mga kaibigan nakakainis yan. Kaya hindi natin masisisi kasi talaga namang nakakainis yung ni Argel
nakala mo siya yung matalino. Magsisi daw tayo. Hindi daw natin alam ang pagsisisi. Ang pagsisisi kasi na sinasabi ni Argel, yung dapat sumunod ka kay Kibuloy para mapatunayan mo na ikaw ay nagsisi, dapat andun ka kay Kibuloy. Pero kung sasabihin mo lang, nagsisi na ako, paano? Kapag sabihin mo, wala, hanggang salita lang kayo. Katarantaduhan. Katarantaduhan yan. Si Argel nga, hindi nga may patunay na siya talaga nagsisi. Mapatunayan niya sa sarili niya kasi hindi natin nakikita. Pero kung sa atin, ito, walang mga kaibigan, makapag-ano na tayo ng hindi po maganda dito, no? Sana nga lang, Argel, alam ko, nandyan ka pa, no? Mag-invite ka kasi ng mas matalino sa iyo. Yung mas may alam sa iyo. Kaibigan Argel, mag-invite ka. Yung hindi ikaw, walang laman ng salita ng Diyos yung utak mo. Wala, puro laman na puro kautusan ni Kibuloy yung nasa utak mo. Kaibigan Argel. Yung Revelation 21 nga lang, napaka-iksing talata, 15 verse. Hindi pa mabasa ni Argel kasi nanunood lagi kay Kibuloy. Siyempre, kung ano yung sinasabi ni Kibuloy, nako, sana, ewan ko, mga kaibigan, si Argel Pagara ay nasa Hawaii. Nagtratrabaho, hindi para sa kanya, kundi para kay Kibuloy. Mga kaibigan, para kay Kibuloy yan. So, okay na siguro, no? Salamat na lang sa mga nakaantabay, sa mga nanonood. Sana po mga kaibigan ay makita po ng tao ang katotohanan. Sana mamulat po sila. Si Argel ay naniniwala kay Kibuloy pero yung comment niya doon kay kaibigan Tristan ay siya daw ay isang Katoliko. Siya daw ay isang Katoliko na ewan ko kung anong klaseng Katoliko siya. Explanation daw ni Argel yung Mark 10, ninakaw na naman ang sagot ko. Hindi aaminin yan, kapatid na Paul. Babalik ta rin yan ni Argel. Babalik ta rin yan at sasabihin na naman na dapat tayo'y magpasalamat dahil nalaman natin yung apoy daw na para kay Argel, ang bautismo sa apoy ay yung kaibigan niya daw. Yan daw ang magbautismo sa kanya ng apoy. Ay nako. So, okay. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Ayan, sabi ni Argel sa kanyang komento, alam ko ayaw mo na akong ibalik kasi takot ka na sa akin. Ano naman ang kinatatakutan ko sa iyo? Yung walang utak na walang laman ng Biblia, yung utak mo, kapatid. Puro kayo basa ng basa, walang pagtitiis, mga hypocrite. Ayan, tayo pa yung pinagsabihan, ano? Tignan mo talaga itong taong paano yayanigin ang langit. Tignan mo talaga, walang unawa ito eh. Sabi niya, paano yayanigin ang langit? Talagang ewan ko, anong klaseng magbasa ka, Argel? Magbasa ka. Basahin mo, Magbasa ka sa yung Hebrew. Basahin mo lahat yan. Mababasa mo yan. Makikita mo dyan. Binasa nga ni kapatid na Romel yan eh. Na pati langit yayanigin. Paano daw yayanigin? Nako. May langit ba na mayayanig? Ayan. Hindi mo alam yan kasi walang laman ng Biblia o salita ng Diyos yung utak mo, kaibigan. Ayaw na niya ako ibalik. Takot na yata. Ayan. Ako pa yung takot. Walang silbi yung mo. Yung unawa mo, kaibigan Argel. Ayan. Si kapatid na Milo,
Pero literal na iniwan niya pangarap niyang maging pulis. Oo nga eh. Iniwan niya yung pangarap niya maging pulis, tapos nagtrabaho siya, lahat yung kanyang kinikita daw para sa Diyos, pero ang totoo para kay Kibuloy. Sige nga Argel, yung mga kinikita mo dyan sa trabaho mo, ibigay mo nga yan sa mga dukha. Ibigay mo, wag mong ibigay kay Kibuloy, wag mong ipaalam kay Kibuloy, ibigay mo na lang sa mga dukha. Kaibigan Argel. Kasi ginagawa mo, hindi talaga para sa Diyos yan, para kay Kibuloy yan eh. Ibigay mo sa mga dukha. Okay, kapatid na Milo, salamat. Putulin ko na dito. Maraming salamat po sa iyo kaibigan. Sana po ay wag kang magsawang umantabay at tumulong para sa pagpapaliwanag sa katotohanan. So, ganun din kay Argel, salamat din kahit papaano, no? Nalaman namin yung mga ibang turo ni Kibuloy na kabaluktutan, at least man lang ay napaalam natin sa mga taong bayan. Kasi bobo siya, hindi papasa sa exam, ginawang excuse ang Diyos. Yan, tama yan. No? Tama po yan. Okay, maraming salamat po ulit. Hanggang dito na po.